Lilith. Lilith, kumusta ka na? Pasensya ka na, ha? Kung hindi ako naniwala na masama pakiramdam mo. Siguro dahil ilang araw ko nang di nakakain. Kaya na-dehydrate ka. Lilith, hindi kita daw pinaparusahan ng ganito eh. Gusto ko lang naman pag-isihan mo lahat na sinabi mo sa akin. Mabuti na lang, meron akong dalang IV fluid sa kotse. Pero Lilith, I'm sorry. Patawarin mo ako. Gamitin mo yung kalagayan mo para mapasunod si Carlos. Ibigay mo ang hinihingi niya. Carlos, sorry din. Dahil hindi kagad ako naniwala sa'yo. Hindi kagad kita inintindi. Tama ka. Dapat tayong dalawang nagdadamayan. Pasensya na kung hindi ako nakinig sa'yo. Dapat inintindi kita kasi mag-asawa pa rin tayong dalawa. Pasensya ka na kung nabulag ako sa galit. Hindi ko kagad nakita na lahat ng ito ginagawa mo dahil mahal na mahal mo ako. Oo, Lilith. Mahal na mahal kita. Sorry kung naging unfair ako. Nakalimutan ko yung naging sumpaan natin. For better, for worse. At ito na yung pinakamalaking pagsubok nating dalawa. Pero pinapangako ko sa'yo, haharapin natin to ng magkakampi at bilang mag-asawa. Salamat, Lilith. Salamat. Sige na nga, ilagay mo na sa akin yan. Ano to? Sige na, sa'yo na yan. Gusto mo ng gayuma. So, kanina, kinukomfort mo lang si Annalyn. Tapos ngayon, pinagtatawanan mo na yung sitwasyon ng nanay niya. Best in ka-plastikan ka talaga, no? Alam mo ikaw, best in marites ka. Hindi ako nakikipagplastikan kay Annalyn. Alam ko yung feeling na mahiwalay sa ina. Because that's what I'm going through right now. Eh, ikaw, ano alam mo sa pain na nararamdaman niya? You even hate your own mother. Oh, please. Don't compare yourself sa nanay namin ni Annalyn. Kasi yung nanay mo, deserve niyang makulong at magdusa. Justine. Gusto ko lang sabihin na thank you. What for? Kasi alam ko namang nakikipagplastikan ka sa akin. Pero nakipagplastikan ka sa akin at the right time. Hindi tayo nag-away sa harap ni Annalyn. Because she doesn't deserve to see that. Kailangan niya ng support ngayon. Kailangan niya makabalik yung nanay niya. Wait, di ba ka-close mo si Doc Carlos? Bakit hindi mo siya tawagan? Alam mo, Zoe, napapansin ko. Lapitin ka ng mga criminal types, no? Si Dax, yung nanay mo, tapos si Doc Carlos. Why kaya?
I'm so sorry, Ninong. Pero hindi ko rin po alam kung saan pa pwedeng pumunta si Doc Carlos. Dok, alam mo ba, isang buong araw na po yung nakalipas na hindi sila nagpaparamdam sa amin. Anong gagawin po natin? Come in. Doc. Magandang araw, bro. Mark Gonzaga po. Sir Mark. Dr. Nyag. Ako po ang mahawak sa parricide complaint laban kay Dr. Benitez. Sir, kailan po magkakaroon ng warrant of arrest si Doc Carlos? Didiretsuhin ko na po kayo. Nasa prosecutor na po ang complaint. Pero mukhang malabo po itong umakyat ng korte. Dahil wala pong matibay na ebidensya. At saka hindi po ibig sabihin kahit mayroon pong proof na huling magkasama si Miss Irene at si Dr. Carlos ay siya na po ang pumatay dito. At saka wala pong actual eyewitness sa krimen. Pero yung katawan ni Irene, baka may makuha silang ebidensya dun. Kailangan po ng court order. Pati po mga request galing po sa mga kamag-anak para magawa po ang autopsy. At bago naman po ma-release ang court order para dito, kailangan dumaan po muna ito ng korte. So, ibig mo sabihin, pwede pang makalaya si Carlos? Sa ngayon po, hindi po natin siya pwedeng arestuhin. Lalo pat nasa preliminary investigation pa lang. Ang pwede po niyang makuha sa ngayon ay summons para magpakita po siya sa korte. Gano'n pa po katagal yun? Sir, baka mamaya po masyado tayo mabagal. Baka mamaya masyado na pong late yung lahat kasi hawak po yung Doc Carlos yung nanay ko. Baka kung ano pong gawin niya sa nanay ko, sir. Dok, pasensya ka na pero hindi ko po yun masasagot dahil nakadepende po yun sa judge. Doc Annalyn, may naisip ako. Bakit hindi tayo mag-ingay habang wala pang warrant of arrest si Doc Carlos? Mag-ingay? Mag-ingay para ma-pressure siya, para ma-pressure si Doc Carlos. Paano po, Doc? Hindi ba bawal itong ginagawa natin? Baka si Annalyn naman ang masampahan ng kaso. Doc RJ, as long as hindi sasabihin ni Doc Annalyn na kidnapper or murderer si Doc Carlos, wala pong magiging problema. Doc, ready ka na? Nakalive din tayo sa account ng East Ridge para mas marami makakita. Sige, Doc. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Annalyn Santos. Doktor po ako sa Apex. Nandito po ako ngayon kasi gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Dahil nawawala po yung nanay ko. Ano nangyari dito? Nanakawan yata sila, Boss Doc, ah. Si Lynette Santos Benitez po. Ito po yung itsura niya. Tapos, kasama niya pong nawawala po si Doc Carlos Benitez. Ito naman po yung itsura niya. Kung makikita niyo po sila, pwede po kayong tumawag sa East Ridge Hospital or sa Apex Hospital. At least lang po kung makikita niyo po sila, tawagan niyo lang po kami. Maraming salamat po. Lynette. Okay ka na ba? Kaya mo na ba? Carlos, okay na ako. Salamat nga pala sa damit ko, ha?
Lynette, ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo. Kasi kakampi na kita. Pero Lynette, sana totoo. Sana hindi mo ko niloloko. Carlos, mag-asawa tayong dalawa. At kikilos tayo bilang isa. Magtutulungan tayo. At kung babagsak ka, kasama mo ako. Sorry ha. Saktan kita. Wala to, Lynette. Gusto mo pagtimpla kita ng kape? Sige. Sandali ah. Salamat. Meron pa bang ibang mako-contact si Doc Carlos balibad kay Harry? Lalo niyo baka meron pa siyang ibang asawa dyan o anak? Ano pang issue mo? Nakita na ba kayo recently? Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko alam. Sinungaling ka. Gusto mo ba talagang sabihin ko sa lahat yung sikreto niyong mag-ama? Carlos, yung bag ko, nadala mo ba? Nasa kotse. Bakit? Alam ko meron akong painkiller dun sa bag. Okay lang ba kung pwede pakikuha? Sige. Kunin ko muna yung bag mo, ha?